Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya't tinawag ni Jesus ang kanilang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayao ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kwento tungkol sa pagpapakain ni Jesus ng libo-libong tao mula sa 7 tinapay at ilang maliliit na isda ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Libo-libong tao. Ilan nga pong libo? Di ba? Iba-iba ba kayo nang narinig nyo? Ilang libo? 4. Ilang tinapay? Ayon, 7. 7 tinapay. Okay? Nahabag si Jesus. Sapagkat 3 araw na kasama niya ang libo-libong tao at ubos na ang kanilang pagkain. Ngayon, wala na silang makain. Ayaw naman ni Jesus na sila ay pauwiin dahil baka sila mahilo sa daan. Kayo ba naman, di ba? 3 araw di kumain. Tayo nga, isang hapunan lang, hindi pa isang araw, hindi ka nga lang naghapunan, di ba? Gutom na gutom ka na, di ba? Hindi ka lang kumain ng almusal, babawiin mo sa tanghalian, di ba? Ito, 3 araw na hindi kumakain. Kaya naman, alam ni Jesus, gutom ang mga tao. Nahabag siya. Taong-tao ang pakitungo ni Jesus, hindi po ba?
At hindi lang niya alam, kundi ramdam din niya ang gutom ng mga kasama niya. Taong-tao. Hindi ba ganito tayo, mga Pinoy? Kung mag-estima ng tao, di ba? Pinapakain natin bago natin pauwiin ang bisita. Ganun ba kayo? O, di ba? Pag alam nyong may dadating na bisita, pabili ka na ng soft drinks. O, di ba? Kahit man lang soft drinks, meron tayong mapainom. O kahit man lang juice, di ba? Tinapay, papahanap kayo ng tinapay, di ba? Nagpapabili. O, hindi natin hinahayaang magutom ang ating panauhin. At minsan nga, kahit hindi natin alam na sasapat, kapag may dumating, habang tayo ay kumakain, anong sinasabi natin? Hello? Kapag may dumating na tao, kumakain ka, anong sinasabi mo? Kain, di ba? Oh, nangiimbita ka. Oh, sa'yo nga, kulang pa yung pandesal eh. Pero inaaya mo, kain, di ba? Taong-tao, si Jesus. Sapagkat pinakita niya na alam niya at ramdam niya ang pangangailangan ng tao. Pero hindi lang tao ang pakitungo ni Jesus dahil pinakitaan niya ang mga tao ng kanyang pagka-Diyos. Pinakita niya ang kanyang pagka-Diyos sa lahat nang paramihin niya ang 7 tinapay at ilang maliliit na isda na sasapat sa 4,000 tao. Ganito talaga ang Diyos. Sa taong gutom, pinapakain niya at binibigyan ng sapat. Gutom po ba kayo? Ngunit ang magandang pagtuunan ng pansin, yung pagtitipon ng mga alagad ni Jesus ng mga lumabis. Walang duda ang Diyos kapag gutom ang tao, pakakainin. Pero ang magandang pagtuunan, yung tinipon ng mga alagad, ang mga lumabis. Ilan lang na punong bakol o basket? 7 din. Tayong mga Pinoy, kapag may lumabis, anong ginagawa? Hello. Kapag may lumabis sa handaan, anong ginagawa? Yon. Binabalot, inuuwi, o mas kilala natin bilang Sharon. Yan, no? Sinasharon natin. Minsan nga, bago pa may lumabis, naibalot na. Hello. May mga ganyan sa simbahan, no? Kapag may handaan, no? Aba, nakauna na silang nakabalot bago magpakain. Oh. Tamaan, guilty. No? Ganyan tayo kapag may lumabis, sinasharon natin, binabaon natin, binabalot. Wala namang masama doon. Hindi ko po sinabing masama ang magbalot, masama ang magsharon, pero ang magandang mapulot sa ipinakita ni Jesus, ibinigay lang niya ang kailangan ng tao. Kumain kayo hanggat gusto nyo. Ibinigay ang kailangan hanggang mabusog. Pinakain niya para mabusog ang tao. Pero tinipon niya ang sobra at hindi pinauwi. Ulitin ko po. Tinipon ang sobra at hindi pinauwi. Meron ba kayong narinig na nagsharon ang 4,000 tao? Oh, sayang naman, Father. No, siguro kung may Pinoy doon, malamang, no, 6 na bakol lang ang naitipon, no? No, sigurado ako. Siguro kung may taga-Kamba doon, sigurado ako, no, walang bakol na puno, no, na isharon no, sasabihin baka magutom ako sa daan, no? Alam mo naman tayo, sigurista, no? Pinakain mo na, gusto, may balot pa. Huwag na tayo magmaang-maangan. Huwag na tayo maghugas ng kamay, ganyan, no? Parang yung karanasan ni na Eva at Adan sa ating unang pagbasa. 'Di ba? Binigyan sila
ng kailangan ng Panginoon. Binigay sa kanila ng Panginoon ang kanilang kailangan, pagkain, kalikasan, at maging isa't isa. Binigay si Adan kay Eva. Binigay si Eva kay Adan. Para hindi sila malungkot. Kumbaga, sapat. Sapat ang binigay ng Panginoon para sila'y mabuhay. Pinayagan pa silang kainin lahat, maliban lang ang bunga sa puno ng karunungan. Ngunit, dahil sa kasakiman nina Eva at Adan, kahit ang bawal, kinain nila. Kahit ang bawal, kinain nila. Hindi ba, anong tawag natin doon? Sobra naman sila. Di ba ganon? Kapag ang tao may ginagawang labis-labis, anong sinasabi natin? Sobra ka naman. May asawa ka na nga, kumuha ka pa ng isa pa. Anong sasabihin mo? Sobra ka naman, di ba? O, tinan mo, di kayo makaimik, di ba? Ilan ba dapat ang asawa? Isa lang. Ba't sa'yo, dalawa? Hello? Ganyan eh. Di ba? O tingnan mo, dalawa asawa mo, tapos na ang Valentine's Day, nagdidiwang ka pa ngayon. O, yan tayo, di ba? O, ganyan kapag dala-dalawa asawa eh, no? Dala-dalawa kinakasama. Kung tatlo pa yan, hanggang bukas ka pa. Di ba? Tapos namimilipit kang magpaliwanag, di ba? O, ito yung nakakalungkot sa tao. Kapag nagiging mapaghangad ng sobra at nagiging sakim. Gaya ng meron ng sobra, kumukuha pa. Sakim. Meron ng sobra, kumakamkam pa. Binigyan na, gusto pa ng isa. Pinakain mo na, gusto, may balot pa. Hindi po ba? Ay, hindi malayo yan. No? Nakita ko na yung ganyang eksena dito lang sa ating parokya. O, wala pa akong isang taon dito, no? Ilan ba? November, December, January, February. 3 months pa lang ako dito, nakita ko na yan. No? Yung unang buwan ko, nakita ko na yan. No? Bigayan ng grocery, bigayan ng tsinelas, nakakuha na, umuulit pa. Hello? No? Ba't ganon? No? Naman nalulungkot ako pag ganon. Ang sarap naman magbigay sa mga taong wala. Pero nakita ko, no, nabigyan na, pumipila pa ulit, kumukuha pa, nagpapanggap na hindi pa siya nakakuha. Gusto kong intindihin na, siguro kasi wala. No? Wala. Kapos, kaya humihingi pa ulit, kahit mayroon na. Pero alam nyo, isa pa rin nakakalungkot yung meron ka na, ang dami-dami mo na, nangangamkam ka pa, nangungurakot ka pa. Hindi ba? Kasakiman yon. Ilan bang bibig mo? Para kamkamin, kumain ng madami. Itong dahilan, kaya madaming tao ang nawawalan dahil sa kasakiman ng iilan. Alam niyo, ang ganda ng analogy, minsan nakita ko, nabasa ko. No? Ano sabi? May 10 mahirap. 10 mahirap. At mayroong 10 kilong bigas. Para lahat magkaroon, tigi-ilang kilo ang bawat isa. 1 kilo. Para lahat meron. Di ba? Pero paano kung sa 10, ang isa kumuha ng 9? Anong mangyayari sa 9? Di ba? Mawawalan. Ganyan ang nangyayari sa atin. Sa sobrang kasakiman, ang iba nawawalan. Sa sobrang labis-labis, ang ilan nauubusan. Anong tinuturo sa atin? Magkasya
sa sapat. Dahil ang Panginoon nagbibigay ng sapat at hindi maubos ang kanyang grasya. Kaya ngayong dasal, ang ganda ng dasal na tinuro ni Jesus, bigyan mo kami ng aming kakanin sa, hindi isang linggo, araw-araw. Diba? Kainin mo lang yung para sa araw. Bukas, mayroon pa. Bahala ng bukas, ibibigay pa ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng sapat. Kaya ang pagiging sakim ay hindi dapat. Ang tinuturo sa atin, makontento sa ibinibigay at sa mga lumabis o lumalabis, matutong ipamigay. Amen? Amen. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, ng mata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.